Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas ang oras, alas 8:36 ng gabi. Narito na ang programang The Secret of Health. Maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan, seryosong talakayan tungkol sa holistic healing at natural remedies. Hatid ng Santhone Plus Gold at Yes to Health. Kasama nyo sa inyong Healthy Sunday Evening Habit sina Ray Sibayan at Doc Algie Bacla. The Secret of Health. Isang malusog na gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Isa mang edisyon mga kaibigan ng programang The Secret of Health. Ngayon pong araw na ito, abay inyo po kaming samahan sa ating pa rin pong pagtalakay sa mga tip, mga iba pang mga impormasyon tungkol po sa ating kalusugan. Hatid pa rin po sa atin ng Santhone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, ating pong kasama sa ating programa. Siyempre naman, ang ating partner, wala iba kundi po ating expert on air, ang ating pong Doctor of Alternative Medicine. Walang iba kundi po si Doc Algie Bacla. Doc Algie, isang malusog na gabi sa iyo. Kumusta ka na? Isang malusog na gabi rin, partner, at sa lahat natin mga taga-subaybay. Okay lang naman po tayo, At sana marami tayong exciting na healthy na bagay ng pag-uusapan. At syempre, habang tayo nag-uusap dito, talagang dapat healthy yung ating mga taga-subaybay, At para po sa inyo ang katanungan mga kaibigan, lalo na po tungkol sa Santhone Plus Gold, di ba pang produkto po ng Yes to Health, mag-text lamang po sa ating pong DZRH text line o mag-comment po sa aming live streaming
Pero ito po ating DZRH text line 0919-282-6485 0919-282-6485 at kayo ho ay malaya hong mag-comment sa ating pong live stream ng DZRH News Facebook page. At syempre, tuloy-tuloy pa rin yung ating pamimigay ng regalo sa ating watch, share Siyempre. and win. Aha. Kaya sa mga nanonood, Ray, Yes, na mga kababayan natin, ito yung mechanics natin. Pakishare lang ho yung ating Facebook Live at lagyan nyo ng hashtag The Secret of Health. Yan. Hashtag The Secret of Health. At mag-comment kayo ng inyong mga positive experiences sa paggamit na ating mga products. At mamaya ho, baka ho, mapili ho yung inyong komento. Dalawa ho yung mananalo sa ating pong Santon Gold Coffee Gift. Abay, syempre, gift pack. masuswerte kayo pag kayo nanalo nitong napakasarap na, napakasustansya, at syempre, Doc, pampaganda pa. O, di ba? Oo. Katutulong pa yan sa ating pong mga kasu-kasuan. Yan, ang Santon Gold Coffee Mix. And of course, tayo ho'y magkapatuloy pa rin po sa ating programa. The Secret of Health. Ayan, tiyempong-tiyempo Doc Algie, abay papasok na tayo sa holiday season, O makinig kayo Abay inyong kalabitan, inyong mga kapitbahay dyan na makinig po dito sa ating pagtatanghal ngayon po gabing ito. Dahil po sa napaka-exciting po natin pag-uusapan, ito po ay tungkol sa madalas ho ating nararamdaman ngayon pong panahong ito ng holiday season, mga karamdaman po yan. At paano may iwasan ang mga karamdamang yan ngayon pong Kapaskuhan? Ayan, Doc. Tama. So alam nyo, tuwing holiday, sabi nga sa pag-aaral, yung mga naitala nila, nasa 20 to 30% ang increase sa hospital visit. Ibig sabihin, dumarami talaga. At ang kanilang mga natatala na common, yung mga cardiovascular, yung sa heart and circulation, yung respiratory or sa lungs, saka digestive system. And also yung stress. Yan yung naitatala nila. Stress, Kung ang holiday ay relax sa iba, pero karamihan din ay stress. Kasi nga ang dami, yung talagang pag-aasikaso, financial pressure, travel, family dynamics, totoo yan. name it. Yun yung mga And ang flu season, natataon pa talaga kapag panahon ng holiday, yung Christmas and New Year. Yes. And because of so many people na, siyempre, puro gatherings yan, mas nagiging posible yung paghahawa-hawa ng mga karamdaman. O yan yung nakita nilang sitwasyon kapag panahon ng holiday. At alam mo, tinuturo nila dito, bibigyan ko kayo ng mga ibang mga kumbaga. Sige. Ang tinuturo nila dito na reason kung bakit yung mga sakit na yan na binanggit natin ay kadalasan dumarami pag panahon ng holiday. Una, yung mga tao, na-expose sila doon sa tinatawag na overeating. Overeating. Saka high sugar meal. Kasi alam mo, pag holiday, kasi minsan lang naman ito mangyari. Oo, yung mga hindi mo natitikman na pagkain sa buong taon, minsan doon mo makikita, So sasamantalahin mo ngayon. At karamihan matatamis. Siyempre may may significant sa tradisyon, yung mga malalagkit. Kasama yan sa inihanda natin. Di ba, Dok, magaganda yung mga ngayon, yung mga ibang mga kinakain na matatamis, may mga dekorasyon pang Christmas, kaya nakaka-excite na kainin, nakaka-attract. Sabi nga ng mga pag-aaral, yung equivalent daw ng kinakain nating sweets and fatty foods, halos equivalent na ito sa kalahating buwan o 2 weeks. Wow! 30 to 40% ng sugar na kinokonsume natin in a day. Ganun karami yung dagsa ng ganung pagkain sa atin. Kaya na-overpower yung balance sa ating katawan. Isama pa yung pagbabago ng weather. Yan. Hot and cold weather. Di ba? Pag panahon ng ganito, mainit sa araw tapos biglang lalamig sa gabi. Tapos isa pa sa contributing factor kung bakit ang immune system natin is nahihirapan din, humihina because of stress. Alam naman natin na ang number 1 na nagpapahina sa ating immune system, stress. Kaya di ba pag nalungkot ka, pwedeng magkaroon ka ng sakit. So natitrigger yan during the holiday. Sleep deprivation. So alam naman natin, marami tayong mga handaan, party. So lagi napupuyat. Lagi napupuyat.
At yung pagdami ng exposure natin sa iba't ibang tao, hindi natin kabisado yung mga mikrobyo kasi minsan mga nasa ibang bansa pumupunta dito. Hindi kabisado ng katawan natin yung mga mikrobyong malalanghap natin. Na-expose tayo. Oo, na-expose tayo doon. So, most common holiday season diseases, Ray, yung ubo, sipon, trangkaso, respiratory infection. Ayan, dahilan nga sa peak ng crowd and also yung weather and other contributing factors sa diet natin. Yun. Pero Ikalawa, Doc, pero sandali lang to, maputol lang kita. Yung bang impatyo ay sakit? Oo, pangalawa yan, Ray. Pangalawa yan sa listahan. Pangalawa ba yan? Mga common problem, yes. Yung indigestion, yung atake ng hyperacidity, yung may mga acid reflux, yan, dumarami yan. Kasi nga, yung diet natin hindi balanse. Kumbaga, lahat ng pagkain na hindi natin natitikman, aminin na natin. Talagang gusto natin kainin in a day. Kung pupunta ka sa isang lugar, talagang marami kang kamag-anak, bawat puntahan mo, may kakainin ka. So, alam mo, more than 4 kinds of food na mapunta sa tiyan natin, medyo na sa tiyan medyo mahirap na. Kaya nga, di ba, yung mga sobrang dami ng pagkain, lalo na yung mga buffets, fatty foods pa, sweet pa, talagang hirap na hirap yung ating digestion. Kaya after ng holiday season, talagang iba bloated, constipated. Grabe. Oo, yun yung most common. Hindi natutunawan. Ikatlo, yung hypertension and heart attack. Okay, yan sabi nila, wala naman akong sakit sa puso Pero alam nyo ba na may naitala na tinatawag na holiday heart syndrome? Na kahit wala kang sakit sa puso, you can experience symptoms na parang ikaw ay inaatake sa puso. Nagkakaroon ka ng abnormal na tibok ng puso, parang ka nahihirapang huminga. Nararamdaman mo yan, then sudden increase in blood pressure. Kahit hindi ka pa doon sa edad na, alam mo na, nasa 60s up. Kasi ito ay dahilan sa salty food, sweet, too much alcohol. Kasi syempre, lalo na yung mga hindi naman alcoholic, yung hindi araw-araw umiinom, no? Sila yung delikado dito na pag panahon ng holiday, sunod-sunod na araw, pwede silang umiinom ng alak. So, naapektuhan yung heart nila. That's what ang tawag nila doon, holiday heart syndrome. Kasi ito ay occasional na pwedeng pag nasobrahan ka, tamaan ka. So, yun ha. So, pag may nakaramdam na kayo sa holiday ng parang naninikip ang dibdib, that's your time to stop taking alcohol and kinakailangan talaga pagpasuri kasi mahirap na, no? Ikaapat sa listahan ng mga common diseases. Sige, Doc. Migraine and tension headache. Ay, masakit yan. Hindi na. Tama. So, eto is, alam niyo na kung bakit, sa dami-dami ng mga ginagawa natin, halo-halo na yung stress natin, kulang tayo sa tubig. Kasi alam nyo, kapag na-excite pala ang tao, ang isa sa pangunahing danger niya is dehydration. Why? Pag masyado tayong busy, masyado tayong excited, hindi natin naalalang uminom ng tubig. Okay? So kaya sabi nila, karamihan daw pag holiday, lalo busy tayo, pwede tayong sumakit ang ulo, magkaroon ng tension headache, migraine because of weather and dehydration. So yan yung mga nakikita natin na common na dapat nating paghandaan dahil pwede nitong sirain yung ating holiday. Ayan So nabanggit mo, Doc, itong parada ng mga ng mga sakit ngayong holiday season. Ngayon naman, ang tanong dito, ano ang dapat natin gawin para maiwasan itong ganitong mga sakit, itong ganitong mga kondisyon ng ating katawan kapag ganitong holiday season? Alam mo, kahit ano sabihin nating prevention, kapag na-expose ka na, talagang pag wala kang pundasyon, yung tinatawag na vitality, tawag nila doon sa Tagalog, resistensya, talagang bibigay ka. So kaya bago mag-holiday, kung gusto mo maiwasan yung flu, yung mga infection, ang prevention mo, take a lot of food na may mataas ang vitamin C, marami yan, mga prutas, di ba, mga gulay. And you can even take supplement na vitamin C, Tapos yung mga maganda para sa baga, marami yan. Yung bawang, yung mga ginger tea, ibig sabihin yung salabat. Yan. Inumin mo na ng inumin yan to boost your immunity and yung lakas ng katawan mo. And get enough sleep.
Kumbaga, kung alam mong magkakaroon na ng puyatan, ngayon pa lang, matulog ka na. Uwi mo na, para makakondisyon yung katawan mo. Yan yung para sa, kasi alam mo, common reason why nagkaka-infection tayo, kasi bumabagsak yung immune system dahil dito sa mga bagay nito, stress at, kakulangan ng tulog. Sa digestive disorder naman, sorry. Sige, Doc. Kinakailangan, limitahan mo lang yung sarili mo. Kumbaga, kung talagang napapakain ka ng marami, limit lang muna. Dahan-dahan lang, may mabuti. Don't forget water. Yes. Don't forget tea. Dapat lagi kayo may salabat kasi alam mo salabat is anti-bloating yan. Talaga? Yes. Yung salabat, anti-bloating. Sa bloating and indigestion. Ginger, ginger juice. Ginger, yung luya, no? Pwede rin yung mga peppermint. Pwede rin yung cinnamon tea. So, meron ka niyan, mga ganyan. Sa Yes to Health, meron kami nung Santon Gold Herbal Tea. Yun, masarap yan. Talaga yun. Pang iniinom yun kapag medyo naparaming kain para makatulong sa tiyan. Yun. So, pwede yan. Sa madaling salita, may nakaredy ka na. Kasi alam mo sa Chinese, Chinese, pag nakakain sila ng maraming oily foods, they know what to do. So may tea na silang iniinom para meron silang kahit papaano pang kontra doon sa indigestion. Totoo yan. Doon naman sa problema sa pagtaas ng BP, circulatory problem, kinakailangan take your maintenance. Don't forget, kahit gaano ka busy, kumain ng mga pagkain rich in potassium. Kasi commonly, pag stress tayo, potassium isa sa nagkukulang kaya nagpapalit. So, dapat kakain din kayo ng mga prutas like saging o malunggay. Kahit na maraming handa dyan, huwag niyo kalimutan kumain ng mga salad, yung mga rich in potassium. At kumain kayo ng bawang at sibuyas. Yan. Kaya alam kung bakit yung mga beef steak, di ba, Ray? Meron silang sibuyas. Yes. Bakit? Anong purpose nun? Pambalanse. Panlaban yun. Panlaban yung pampalanse yun. Kasi yung onion, meron siyang phytochemical na quercetin na tumutulong para maging maayos yung panunaw at saka yung metabolismo din ng ating pong makinakaing mamantikang pagkain. Ayan. Tapos pampakalma naman at saka, proven na yan, yung pandan tea, yan, turmeric tea, yan. Mag-take kayo yan para dun sa pagre-relax ng inyong daloy ng dugo. At ito yung nakatutulong ng malaki sa inyo. Sa mga headache naman, pero, Doc, sakit ng ulo, sandali lang, Doc. Stay hydrated. Inom kayo ng maraming tubig at magpahinga occasionally, wag tuloy-tuloy ang puyat and cold compress. Ayan. Mas makita ulo, lagi kayo ng malamig sa parting head. Ang dami yan. Mamaya, tutuloy ko ni Doc Aldi. Iba pa. Ko na lang kasi para makompress. Tama. Para siksik tayo sa mga impormasyon tungkol dito sa epekto ng holiday season sa atin. Sa atin ng pagbabalik, mga kaibigan, nabay muli hong sasagutin ni Doc Algi ang inyong mga katanungan tungkol nga po dito sa mga karamdaman natin pong nararanasan ngayon pong panahong ito. Kaliwat kanan ng kainan, nagkakapuyatan, lalo na pagsimbang gabi na. At syempre, tungkol pa rin po sa Santon Plus Gold at sa ating bagong-bagong Santon Gold Coffee Mix. Kaya tutok lamang po, magbabalik pa rin po ang ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Number 1. Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Dito lang sa The Secret of Health. Hoy! Balik po tayo mga kaibigan sa programang The Secret of Health. Anyo pa rin pong lingkod, si Ray Sibayan muli. Ating pa rin batiin magbabalik po sa ating program ngayong gabi si Doc Algi Bakla. Doc Algi, muli magandang gabi sa iyo. May dami ng mga tanong Ha? Doc, wala kang audio. Ayan, iyon mo lang. Sorry. Ayan. So
Balik po tayo. Siyempre, itong programa natin ay hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng Yes to Health. Yan. Kakampi po natin para makaiwas tayo sa pagkakasakit. Ating kakampi ang Yes to Health. Ang Santon Plus Gold po isang herbal supplement na meron po yung pinagsamang mangosteen, moringa, meron po yung garlic, kaya yung binabanggit ni Doc Algie, meron din po yung ampalaya at spirulina. Natural po, kaya wala hong side effects. Kaya naman po sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold, magtungo lamang sa pinakamalapit na drugstores. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, maging sa South Star Drug, Shopee, Lazada, mga mahilig mag-online shopping, And of course, Yes to Health office, dyan po yan sa Quezon City. Kayo ho'y pwede hong tumawag sa Yes to Health hotline. Ito po ang hotline ng Yes to Health, 0969-627-1262. 0969-627-1262. The Secret of Health. Nako, heto na. May mga tanong na rito, Doc Algie, Unahin muna natin itong katanungan ni 0928-69016. Pwede daw hubang inumin ng Santon Plus Gold kahit na walang laman ang tiyan? Yes, kasi ang Santon Plus Gold ay lahat ng laman yan ay tinuturing na edible herbs. Kumbaga, pagkain na hindi nagdudulot ng any harm sa ating sikmura, Yan, napaka-safe niya kahit na walang laman. Actually, ang paraan nga ng pagpapainom natin yan is before meal. Yung supplement na yan. Okay lang po, wala akong problema. Hindi ho hahapdian tiyan nyo kapag uminom kayo niyan empty stomach. Kaya before meal, Doc, sa pagkakaunawa ko para mas madali natin ma-absorb yung mga sustansya mula po dyan sa Santon Plus Gold. Tama yan. Kasi itong extract ng Santon Plus Gold, pag sinabay pa kasi natin sa meal, madi-delay because yung digestion ng pagkain medyo medyo mahaba-haba yan. So much better to take it empty stomach. Ito, may tanong dito, Doc Algie, ngayong papasok na nga itong holiday season, tama ba na dagdagan ang dosage ng pag-inom ng Santon Plus Gold? Pwede yung dagdagan. Actually, yung mga kababayan natin, pwede mo siyang dagdagan. For example, ang standard na iniinom nyo pag wala kayong sakit ay 1 capsule 3 times a day. Ngayon, alam nyo, merong matindi-tinding, lalo na ngayon. Stress. Pwede mo siyang gawing 4 na capsule o yung iba, ginagawa nilang 2 capsules 3 times a day. Kasi wala namang problema yung Ray. Kasi nga, sa nutraceutical, hindi yan magkakos ng overdosage. Kasi hindi naman talaga nangyayari yon pag mga supplement, especially yung herb and fruit extract ang content. Yes. Okay? Kaya hindi po problema yon. Pwede nyo itaas ng konti. Ayan. From 0995-09227, mataas po ang kanyang blood sugar, Doc Algie. Pwede din ho ba ang Santon Gold Coffee Mix sa kanya? Pwede, kasi actually yung Santon Gold Coffee Mix, hindi naman ang sweetener niyan, stevia. Tapos meron siyang extract ng mga herb na merong abilidad na magbigay ng phytochemicals makatulong sa ating blood sugar balance. So, sa madaling salita, dinesign talaga to para sa mga problema sa blood sugar. Yes. At saka sa na hindi magko-complicate sa inyo. Ayun. From 0927-08620, sabi niya, nako, ito lang ang problema sa mga chikiting na walang hilig sa pagkain ng gulay, Doc Algie. Kapag ganun ba, pwede rin ba sa mga bata ang Santon Plus Gold? Hindi naman talaga hinihikayat natin na maging substitute natin ito sa mga regular food, especially gulay. Pero kung ang sitwasyon talaga, ayaw talaga, talagang medyo takot sa gulay yung mga anak nyo, mas maigi nang bigyan natin ng Santon Plus Gold. Kasi kahit papaano yung extract mula sa mangosteen, ampalaya, moringa, garlic, yung mga common vegetables na merong reputation na magbigay ng sustansya, Yes, sir. Much better na yun. Kesa naman hindi sila kumakain ng gulay at all. Pero hikayatin nyo rin. Do something para maging yung anak nyo sa gulay. Pero pwede nating ibigay. Kasi kapag kumakain ka na ng solid food, like for example, 6 na taong gulang na yung bata, pwede mo nang bigyan ng Santon Plus Gold.
Oo. Actually, Hindi marami. para gamot sa kung ano man ang Yes. problema nila sa kalusugan. Totoo Pero ito yan. ay magbibigay ng extra nutrients. Kasi supplement yan. Ibig sabihin supplement, yung hindi mo makuha sa regular meal mo, it will give those lacking nutrients. Oh. Abay, gawan nyo ng paraan na mapakain ng gulay. Yung mga chikiting, tulad ko dati, di ako marunong kumain ng gulay. Pero may mga taktik yung mga parents. Meron. Nasa paghahanda daw yan eh. Preparation ng Inihahalo yung gulay na hindi mo namamalayan. Ano? Samantala, Doc Algie, ito naman, may tanong si Ma'am Rowena Lorenzo. Sabi niya, pwede po bang inumin ng Santon Plus Gold kasabay ng kanyang maintenance? Pwede. Kasi kadalasan yan ang tanong eh. Magkaiba naman siya ng purpose. Yung maintenance is specific for hypertension or diabetes. Pero yung supplement kasi like Santon Plus Gold, ang target nito broad, nutritional support sa atin. Alam mo, mas uso na ngayon yan yung tinatawag na integrative approach na while taking your maintenance medication, hindi nyo kinalilimutan yung nutrients. Kasi yun talaga yung totoong nagbibigay sustansya at lakas sa katawan. Pag hindi natin ginawa yun, wala tayong choice. Talagang time will come, magme-maintenance tayo. Sa madaling salita, hindi siya magko-complicate. Kasi hindi naman nito kinokontra yung ginagawa na maintenance. At the same time nga, tinutulungan pa na maging favorable yung environment ng katawan natin para epektibo yung mga maintenance natin. Ayun. From 0929-75-200, abay siya raw po, Doc Algie, anemic. Pakiramdam daw po niya lagi siyang pagod at lagi rin po siyang nahihilo. Abay, makatulong daw ho kaya sa kanya ang Santon Plus Gold? Definitely, yes. Kasi meron tayong sangkap sa Santon Plus Gold na merong chlorophyll. Meron din tayong mga anthocyanin, yung mga red pigments, green pigments na nakatutulong yung nutrients na yon sa ating blood-making mechanism. Kumbaga, may mga sustansya kasi from herbs and content ng Santon Plus Gold na talagang directly nagko-contribute sa pagiging normal ng ating balance. Even yung pag-create ng new blood, nakatutulong yun. May moringa pa lang, napakarami ng benepisyo pagdating sa dugo natin eh. Kaya di ba yung mga matatanda, pag low blood ka, pag anemic, uy, kumain ka ng malunggay, humigop ka ng malunggay. Yes. Oo, di ba? Ampalaya, kumain ka ng ampalaya. Ganon yung mga ang kaibahan lang na supplement sa ating regular food, yung regular food natin, i-digest natin yon. Pero yung supplement kasi, meron siyang ability to deliver faster yung mga extracts na nandun sa kanya. Kaya, wala akong problema kung anemic ho kayo. Iwasan nyo rin yung nagkukot ng anemia para mas tuloy-tuloy ang inyong recovery. Ayan, Doc, may dagdag lang ng katanungan dito. Yung bang mga taong mahilig mag-workout, Doc Algie, lalo na ngayong ina-advise nga ngayong panahon na to ng holiday, dapat nag-workout tayo na malaking tulong ba itong Santon Plus Gold para mas dumami ang sustansya sa katawan habang nag-workout? Oo naman, kasi yung Santon Plus Gold, take note na mataas yung kanyang level of antioxidant. Okay? So dahil mataas yung antioxidant niya, nakatutulong din ito para sa pagpapalakas ng cells. Yung pagmalakas ng cells natin, pag healthy, mas nagiging effective yung exercise. Kasi alam mo, pag nag-exercise tayo tapos kulang tayo sa sustansya, walang paghuhugutan yung katawan natin. Delikado rin yun. Pag-build ng ating mga kalamnan. So, sa madaling salita, we are just giving the body materials na pwede niyang gamitin doon sa ginagawa niyong exercise para mas better yung result. Pag kulang ka sa sustansya tapos nag-exercise ka, ang end result niya, nasa sakit ng kalamnan mo, delikado pa rin. para kang nanghihina. Kaya ang Santon Plus Gold kasi, tinuturing natin to as one of the general supplement. Kumbaga, kahit anong kondisyon mo sa buhay, may sakit ka, wala kang sakit, gusto mo lang dahil sa tingin mo makatutulong, it can be. It can help you. Ayan. At ngayon, sino ang dalawang masuswerte, Doc Algie, na mapapadalhan ng libreng Santon Gold Coffee Mix gift packs? Ayan, tama-tama. Kararating lang. Yan na. Ayan. Ang ganda ng pangalan niya, si Sir Florence Regalo. Wow! Tiyempo. Wow! Tiyempo. May regalo tayo. May regalo na siya, ha? Sabi dito, Ray, good evening po. Umiinom po ako ng Santon Plus dahil lagi po ako nalulula. After nang uminom ako ng Santon, nawala po. 1 year and 4 months na po akong Santon Plus user, saka Santon Coffee. Ang galing naman. Salamat Congratulations po. Ayan. Salamat sa inyong testimonya. Yung isa naman si Mr. Mark Kuy.
Uy. CUI. Di ko anong parang pasahin. CUI. Kuy. Kuy. Oh. Ayan. Sabi niya dito, mapili po sana ako para maka-avail naman po dahil pwede na rin po ako, orthopedic disability, bumagsak ang ankle sa aksidente. Napili na ho kayo. Oo. Napili na siya. Napili na siya. Okay. So, congratulations po, Sir Mart Kuy at Sir Florence Regalo sa inyong pag-share at inyong testimony. Abay, tsempong-tsempong isang apelido, regalo. Wala pang Christmas pero mayroon ng regalo. Oo. Masaya tong kasama. Oo, maganda yan. No? Good vibes yan, Doc Algie. Ano? Hoy, sa mga nanalo ho ng Santon Gold Coffee Mix, ano po? Abay, hintayin po ninyo ang mensahe mula mismo sa ating napakaganda executive producer. Walang iba kundi po si Miss Pichi Gonzales. And hanggang sa muli, Doc Algie, sa ating pa rin palatuntunang The Secret of Health. Thank you very much, Ray, at sa lahat na ating mga taga-subaybay. See you again next Sunday. At sana po healthy tayong lahat. Magandang gabi po. See you again. And of course, sana po lagi tayo mag-iingat. Ano po? Ang primong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan, para pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.